Simulan natin kaagad mga ka-spookify ang kwento. So maaga pa lang naghanda kami sa aming dadalhin sa isang beach resort sa Lanao del Norte. Birthday kasi ng mama ni partner at ng buddy at ni Tina. So tinext din yung isa nilang kapatid na nasa Iligan City nagtatrabaho na si Des, asawa niya si Moy. Nag-jeep lang kami. Total marami kami at lahat kami kanya-kanyang bitbit sa dalang baon. Si Buddy, priority talaga niya ang mga alak. Di bali na daw maiwan si Carla na asawa niya, wag lang ang alak. At syempre, hindi talaga mawawala sa amin ang mga pangdepensa para sa mga masasamang nilalang. Lagi kaming handa ni Buddy. So pagdating namin sa beach resort, wala munang naligo. Kasi abala kami sa paghahanda ng pagkain. Ang mga babae nakatoka sa paggawa ng kilawin. At kaming mga barako boys ang busy sa inihaw na isda at karne. Si Moy at si Erwin sa karne, ako at si Buddy sa isda. Pero salbahe itong si Buddy. Ako lang pinapapaypay, siya kasi nagsimula ng magbukas ng emperador. Siya yung tanggero namin. Kami lang naliligo nun sa beach na yun. Kaya kami lang maingay dun. Ngunit maya-maya pa may biglang umahon sa dagat na isang magandang babae naka-orange t-shirt at naka-underwear lang. Napansin din ni Buddy yun. Umupo siya sa malapit sa cottage namin at panay lingon niya sa kinaroroonan namin. Itong si Buddy, panay pakit ng loko. Buti na lang at di napapansin ni Carla kasi naghihiwa ito ng sahog para sa kilawin. Lumapit sa akin si Buddy. Bayaw, sino kaya yung kasama niyan? Chicks pa naman oh. Sayang, andyan si Commander. Bulong nito sa akin. Umingiti-ngiti lang ako sa mga pinagsasabi nito ni Buddy sa akin. Napansin pala ni Moy at Erwin ang pagbubulong ni Buddy sa akin. Itong dalawang to, ano naman kaya nasa isip ng kalokohan nito? Sabi ni Erwin kay Moy. Hindi nyo ba nakikita yung katabi nating cottage? Turo ni Buddy na kinaroroonan ng babae. Ngunit, nagtaka na ako dahil hindi nakikita ni Moy at Erwin. Narinig pala nila Carla ang pinag-uusapan namin. Para naman kayong hindi nasanay kay Buddy. Umandar na naman ang pagkaloko-loko niyan. Sabi ni Carla at nagtatawanan ng lahat. Pero kami ni Buddy nagtinginan lang. Alam namin na may babae talagang nakaupo sa kabilang cottage. So hinayaan na lang namin ni Buddy. Total, hindi naman kami naninibago sa nakakakita talaga kami ng mga lamang lupa at kaluluwa. Maya-maya pa, tumayo yung babae, papalapit sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Akala ko titigil siya sa harap ko. Pero dinaanan niya ako at tumagos siya sa akin. Nalamig ang pakiramdam ko nun. Nakita ni Buddy yun. Bakit ikaw dinaanan yan? Dapat ako din! Biro ni Buddy sa akin. Para akong lalagnatin, Buddy. Nilalamig ako. Pabulong ko na sinabi kay Buddy. Tinignan namin ni Buddy yung misteryosang babae. May itunuturo siya sa dagat. Aba, iba na yan bayaw. Baka lulunurin niya tayo. Sabi ni Buddy. Moy, pakitingnan mo muna tong inihaw namin ni Buddy ha. Ligo muna ako para kasi akong lalagnatin. Yung dagat ay pwede ka maligo kung pakiramdam mong lalagnatin ka. Gamot yan para mapalabas ang pawis mo. So, agad akong pumunta sa dagat at nagtampisaw. Sumunod sa akin si Buddy. Yung babae naman, nawawala. Kaya palingon-lingon kami ni Buddy kung nasan ito. Dahil di na may tumahanap-hanap, patuloy kami sa pagligo. Lumalangoy ako nang biglang may nasagi ako. Akala ko si Buddy pero nagulat ako sa aking natuklasan. Isang katawan na lumulutang sa tubig na hindi gumagalaw. Kaya tinawag ko si Buddy kaagad. Uy, ano yan? Si Reyna? Talaga tong si Buddy, umihira ng pagkaloko-loko. Patay yata, Buddy. Tulungan mo ako, hilahin natin papuntang gilid. At hinila namin ni Buddy ang katawan na wala ng buhay sa dalampasigan. Nakita ng mga kasama namin ang hila-hila namin ni Buddy. Kaya napatakbo sila lahat sa amin. Yung nakita namin misteryosang babae na naka-orange t-shirt at naka-underwear lang, siya ang mangkay na nakita namin palutang-lutang. Lumobo na ang tiyan nito. Tingin namin 24 oras nang nalunod dito. Kaya tinawag namin ang may-ari ng beach resort at sila na rin ang tumawag ng mga pulis at soko. At dahil wala namang sugat sa katawan nito, sadyang nalunod talaga ito. Halos 1 oras bago dumating ang mga kaanak nito at sinabi nila na kahapon pa daw talaga ito nawawala
At doon pa daw ito nawala sa ibang barangay na resort. May sakit daw talaga itong epilepsy. At yun ang narinig naming kwento sa kaanak ng dumating. Marami daw silang nakasakay sa isang salbabida nang bigla daw itong tumaob dahil sa malaking alon ang umampas sa kanila. Tumingin-tingin ako sa paligid at nakita ko ulit ang kaluluwa ng babae. Maganda pala talaga siya. Ngumiti lang ito. Pero pag tinitingnan mo yung totoong katawan niya, ibang itsura. Parang hindi na siya. Siguro dahil lumobo na ang katawan niya. Nagpasalamat yung pamilya ng babae sa amin dahil sa kami daw ang nakakita ng katawan nito. Pero hindi ako masaya dahil hindi naman talaga dapat ikatuwa ang sitwasyon na yun. At kahit sino gagawin din yung ginawa namin na maahon ng bangkay na nalunod. So hapon na kami nakauwi ng bahay at usap-usapan pa rin nila yung nangyari kanina, mga related cases about sa nalulunod. Continue kami sa inuman sa pagdating ng bahay. Pati sina partner nag-inuman na din. Sasala kami sa labas lang ng bahay. Dumating yung pinsan ni na Buddy, si Phil. Pinsan ni na Buddy sa ama. Magkapatid ang mga ama nila. Puro patay na rin. Sumali sa inuman namin ito. Noong una, wala namang problema. Ngunit madali pala itong malasing. At iba malasing ang pinsan nila. Tumatalo ng kasama. At nakikipagdebate. At lagi nang babara kung sino yung nagsasalita. Ngunit may napuna ako sa salita niya. Alam niyo mga puting tupa, masyado kayong pakialamero nung paman. Napatingin kami pareho ni Buddy sa isa't isa. Alam kong naginala na rin si Buddy sa pinsan niya. Ano yung puting tupang pinagsasabi mo, pre? Tanong ni Erwin kay Phil. Wala kayong alam dahil sila lang ang tinutukoy ko. Sabay turo ni Phil sa amin dalawa ni Buddy na nakaupo lang sa harap niya. Yung lamesa nasa gitna namin at yung mga bote ng alak at pulutan. Lasing ka na, insan, kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Hindi kami puting tupa, mga red horse kami. Humalakhak sina Erwin at Moy sa sinagot ni Buddy sa pinsan niya. Kahit ako na seryoso, na nakikiramdam at malalim ang iniisip tungkol kay Phil, napahalakak ako ng tawa. Lumabas si Mama nun dahil narinig niya parang konti na lang mag-aaway-away na. Tumaas na rin kasi ang boses namin dahil kay Phil. Kaya pinauwi na siya ni Mama para iwas gulo. Pero ang sumunod na eksena ay hindi namin nagustuhan. Humanda kayo dahil iisa-isahin ko kayo. Babalikan ko kayo, tandaan niyo yan. Lalo na yung pinagmamalaki yung mga puting tumpa. Pasigaw na sinabi ni Phil habang tinuturo kami lahat. Yung mga kapitbahay na nakarinig, lumabas din kasi agaw pansin talaga ang ginawa nitong pagsisigaw. Nung mawala na ito, hindi na napigilan ni Buddy na suntukin ang puno ng guyabano na nasa labas ng bahay. Sobrang lakas kaya sinaway siya ni Carla na tumigil dahil sinasaktan niya sarili niya eh. Agad naman itong nakinig at pumasok sa loob. Kami ni na Erwin at Moy nasa labas at patuloy sa pag-inom. Tinatanong nila ako tungkol sa sinabi ni Phil na bakit kami tinatawag na puting tupa ni Phil. Naaalala rin pala nila minsan na may tumawag sa amin ito. Yung nating binatilyo na parang siraulo na pumasok sa bahay. Nahirapan akong sagutin sila Moy at Erwin. Gustuin ko man sabihin ang katotohanan sa kanila pero baka hindi sila maniwala. Kaya sinabi ko na lang din yung sinagot ni Buddy. Hindi ko alam kung ano yung puting tupa. Ang alam ko, pulang kabayo lang talaga. Red horse lang. Natawa sila sa sinagot ko. Lakas manghawa ng utak tong si Buddy. Abangan muli ang mangyayari dahil sa pinsan nilang si Phil na may binabalak sa aming lahat. Isa kaya itong satanismo. Malalaman nyo sa pagpapatuloy nitong kwento. Salamat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.